Kayo ay sumusubaybay sa Makabata Teleradyo. Basta bata, tayo ang bahala. Ang programang ito ay tumatalakay sa mga karapatan at usapin ng mga bata. At narito ang ating host. Philippine Standard Time, it's 4 p.m. Isang makabatang araw po sa lahat. Ako si Ate Sel. At ako naman si Ate Ika. At kayo ay sumusubaybay sa Makabata Teleradyo. Ang episode po na ito ng Makabata Teleradyo na napapanood nyo ngayon sa Radio Magazine 1278 kHz at sa official Facebook page ng Council for the Welfare of Children ay talaga namang nakaka-excite ang episode na ito, Ate Ika, no? Dahil marami kaming inihandog na bago para sa inyo. Not only that, Ate Sel, but it's also my first time pairing with you sa Teleradyo. Yes. Kaya excited na talaga ako. Ngayon ay dadako na tayo sa ating espesyal na segment, parang handa lang sa Opo. Christmas, no? Itong segment na ito ay pinamagatang ligtas na Pasko, gabay sa pagpili ng produkto para sa mga bata, decors of course, kalusugan ng bata at kaligtasan sa bagong taon. As we celebrate the holidays, mahalagang pag-usapan natin ang consumer safety, child health, environmental responsibility, firework safety, and of course yung overall protection ng mga bata ngayong holiday season. Alam naman natin, shopping, parties, mga regalo, ang daming ganap, Ate Opo. Ika. Ayan, pero habang nag-e-enjoy tayo, kailangan pa rin nating maging strategic and mindful, lalo na when it comes to our kids' safety. So today, pag-uusapan natin ang toy safety, kalusugan ng bata, waste management, firework safety, at ngayon, panganib ng overeating lalo na sa mga bata. Complete package talaga tong discussion natin. Yes, simulan na natin with something very timely, Ate Ika. Safe toys, no? Panahon ng gift giving, Ate Ika. Opo. Hindi lahat ng laruan na cute at mura ay safe. Nakabili ka na ba ng mga Christmas gifts mo, Ate Ika? Wala pa nga po pero parang sobrang insightful nito para sa pamimili ko ng gift. Yes, and I'm sure hindi lang para ito sa mga bata, kundi pati na rin sa ating mga adults, no, na gustong makatipid. Opo. Pero gustong maging meaningful ang mga regalo, no? So lalo na dahil may mga produkto pa rin na pwedeng maglaman ng lead, cadmium at mercury. So ayon sa World Health Organization, ang lead, cadmium at mercury ay kabilang sa mga chemicals of major public health concern. Lalo na para sa mga bata dahil nakakaapekto ito sa kanilang brain development, learning ability, at of course ang kanilang behavior. And dagdag pa dyan, ang World Health Organization ay nagbababala sa kanilang publication na childhood lead poisoning na walang ligtas na level ng lead sa katawan ng bata. So kahit mababang exposure, maaari pa rin itong magdulot ng lifetime effects sa IQ at attention ng bata. Oo, ako, Ate Ika, first time ko lang narinig Ako din ito. po. So, dahil ngayon na nag-work na tayo sa children's sector, no, wala na tayong means para maibalik tayo sa Opo, childhood eh. natin at hindi humawak o gumamit ng mga laruan na nakakasama sa atin. So, alam mo rin ba, Ate Ika, na si Ban Toxics, isang local environmental health group, recently released new findings. Just last month, nagsagawa sila ng market sampling ng 36 samples ng holiday decors na binebenta sa murang halaga. So, paano na ngayon yung mga parents natin, Ate Ika, na pati nakabili mga na? decors, Yes, mga opo. decors, yung mga sinasabit-sabit natin sa mga tahanan, di ba? So, let me cite their article po sa kanilang pagsusuri gamit ang isang Fantasy Series handheld XRF chemical analyzer. Natuklasan na ang ilang dekorasyon ay may mataas na antas ng lead. Umaabot hanggang 2,900 parts per million or ppm, mercury hanggang 1,350 ppm. At cadmium naman hanggang 320 ppm na lagpas-lagpas sa pinapayagang regulatory limits. Napansin din ng grupo na karamihan sa mga dekorasyon ay kulang o mali ang labeling. Bukod dito, may nakita ring mataas na antas ng bromine na posibleng indikasyon ng brominated flame retardants o BFRs. Chemicals na madalas makita sa recycled plastics
at kilalang nagtatagal sa kapaligiran. Naku, 'di ba sabi natin kanina, Ate Ika, no? Kahit mababa lang yung Yung LED, yung the fact na nagiging exposed tayo ay delikado Opo. lalo na sa mga bata, 'di ba, Ate Ika? Opo. So, ang ibig sabihin po nito, hindi lang sa laruan yung dapat nating itest kung safe sila. Yung mga holiday decors natin, they can also bring chemical hazards right into our homes. Especially kung hinahawakan ito ng mga bata, lalo na yung mga nilalaruan pa po nila. Tapos minsan po, sinusubo pa nila yung mga maliliit na parts. So, let's really be careful po with that. Yes, and paano din kung baka mabulunan yung mga bata Opo. kung aksidenteng naisubo, Opo. 'di ba? So, dagdag health concern po iyon, no? At saka aminin na natin, minsan tayo mismong mga nakatatanda ang unang doon na tayo na-attract, no? Opo. Sa mga cute, mga yung mumurahin, yung kumikislap, kumukutitap, ganyan, no? Kaya napapabili agad kahit hindi kinakailangan o nagche-check ng label. Ayan, para sa mga shopaholic po, tulad namin, no? Maging maingat po tayo sa pagbibili, even online, Ate Opo. Ika. Ayan yung minsan kasi kapag mura tsaka maganda, automatic talagang nabubudal na tayo. Nakunin mo na yan. Pero Yes. tandaan po natin, hindi lahat ng makintab ay ligtas. At as parents or adults, tayo po yung unang filter. Kung tayo ay pabaya, walang magiging proteksyon ang mga bata sa bahay. Kaya para sa ating mga magulang, narito ang konkretong paalala mula rin sa guidance ng Department of Health o DOH at mga consumer health advocates. So yung unang tip natin, Ate Ika, no, una dyan, check for complete labels. Hanapin ang manufacturer details, recommended age, at safety warnings. Kapag walang label, hindi dapat bilhin. So, di ba, Ate Ika, minsan Opo. sa mga boxes ng toys, nandun yun sa Opo, gilid. yung mga labels sa Yes, gilid. sa Mga ilalim. signs. Yes. And then also, meron nakasulat choking hazards Opo. kasi what if... At yung age Yes, po, of opo. course. Lalo na yung age. Kumpara kanino lang dapat ang mga laruan. So, pangalawa, iwasan ang toys na may malakas na chemical smell o amoy pintura. Kadali-daling i-plug ito dahil maaring maglaman ng volatile chemicals. Third, choose toys from legitimate stores and reputable brands. Iwasan ang substandard na metallic toys at accessories dahil sila ang madalas nahahanap na may lead o cadmium contamination. So, what if naman, paano kung jewelries, fake jewelries, opo. Ate Ika? Opo. Kasi di ba marami ring kids na very interested na Yes. mag-jewelries, lalo sa ating mga girls. Of course, and lalo na yung mga charm or bead making Opo. ngayon. So, iwasan muna yung medyo may metallic Opo. At yung cover. smell nga niya, yung mga very colorful, medyo suspicious na po din talaga Yes. siya. Ayan, dagdagan ko na rin yan, Ate Sel. So, pang-apat po natin ay pag may nagbabalat na pintura, wag na pong ibigay. According to World Health Organization guidance, yung chipping or peeling ng paint is a major source of lead ingestion sa mga bata. Yung mga, yung mga matagal na mga Yes. nating na-stock na laruan na pang next year pa natin balak, na nakita nating medyo may mga nagpipeel off ng paint, wag na po natin Oo. walaking ibigay. Ako, Ate Ika, ngayon ko lang to nalaman, ha. Kasi nung bata ako sa bahay namin o kapag nasa school, no, pag may Opo. nakita akong lumulobo na pintura doon sa wall or natutuklap na siya, talagang nakakatihan ko Opo. siyang yes, na punitin ganunin. at hatakin pababa. Opo. So, yun, warning lang po sa ating mga magulang at mga batang nakikinig. Please lang po, wag nyo na pong ituloy na kutkutin yung mga Opo. nagbabalat na pintura sa kahit na saan, toys man o sa dingding, kahit saan, no? Opo, ayan. Tapos nabanggit na rin natin kanina, i-check din po talaga natin yung age appropriateness ng mga laruan natin. So, hindi lamang tungkol sa choking hazard ito rin ay para maiwasan yung unnecessary exposure sa small or breakable components. At
kung bibili po tayo online na very, very uso talaga na mag-online shop na ng mga pangregalo, siguraduhin po natin na nababasa yung mga product reviews at may return policy po ito. Responsible buying starts with informed buying. Akala ko check out lang. Kailangan pala maging responsible Opo. buyers tayo, Ate Ika, no? Opo. Kaya naman to summarize our tips ngayong holiday season, piliin ang decors na may kumpletong labels. Iwasan ang mga may malakas na chemical smell at huwag basta-basta bumili ng overly cheap, yung super mumurahin, Opo. Ate Ika, no, ng mga produkto kung wala naman itong manufacturer details. Sa madaling sabi, if in doubt, huwag i-risk. Mas okay ang simple pero safe kaysa bongga pero delikado naman. Ayan, so move on naman tayo sa ating next topic. Marami-rami po ito. Yung next naman natin ay healthy eating tips for kids ngayong holiday season. Kasi ito yung favorite part ko talaga ng holiday season. Ako Ate rin. Sel. Really. Kasi dito talaga yung mga todo effort talaga ang mga family sa mga reunions, salo-salo. Siyempre, mas na-expose ang mga bata sa sweets, soft drinks, oily foods, tsaka yung mga irregular sleep schedule. Kasi syempre, andan yung True. family. Gusto mo makichika, makibonding ka. Ano yung paborito mong dessert pag Pasko, Ate Ika? Leche flan talaga. Ay, leche Ate flan! Sel. Sorry, Team Mango Graham po ako. Yes. Yun talaga yung mga Ayan. sikat pag Pasko. Yes, New bilang Year. mahilig tayo sa mangga, ayan, Opo. talagang hindi ako nagsasawa sa Mango Graham. At Team Leche Flan naman pala Opo. itong si Ate Ika. So, ano yung mga iba pa nating karagdagang kaalaman Opo. dito, Ate Ika? So, yung iba't ibang ahensya po ng gobyerno, gaya ng Department of Health at Department of Education, ay nagbibigay po ng paalala sa mga bata, lalo ngayong Kapaskuhan. So, mahigpit po nilang binibigyan ng diin ang balanced nutrition, regular hydration at adequate sleep bilang core component ng child's well-being. Siyempre, ayaw natin mag-overeat, pero Opo. dapat galaw-galaw din minsan, Opo. Ate Ika. Kaya naman, ito ang ating mga recommended holiday health practices. Una, syempre, hydration first. Sorry, medyo guilty kasi ako dito. Hindi ako pala inom ng tubig. So, ang ina-advise natin sa mga bata ay i-prioritize ang pag-inom ng tubig over sugary drinks. Ano ba yung sugary drinks? Yung mga soft drinks, opo. yung mga juices, ayan. Lalo na sa mga gatherings, gawin nating water before sweets rule. Ayan, medyo kailangan kong ma-remind tungkol dito. Pangalawa, keep plates balanced. Kahit festive ang handaan, maglaan pa rin ng gulay at prutas sa plato. Mas mabilis mapagod ang bata kapag puro sweets. Ngayon ko lang po nalaman yun kasi ang hilig ko sa sweets, so siguro kaya din ako mabilis mapagod kahit di na ako bata. Yes, So, naiipon siguro opo. yung mga Opo, sweets sa good to atin. note talaga siya. Ayan. Pangatlo naman po, gaya ng sabi ni Ate Sal kanina, movement breaks. So, dapat ay recommended din ng mga health experts natin na at least 10 to 15 minutes of light activity gaya ng pag-walk after natin ng mga heavy meals or after nating kumain. So, pang-apat naman po, maintain sleep routines. Very guilty sa sleep routines na ito. Ayan, so consistent sleep improves our mood regulation and our immune strength. Lalo na po syempre sa mga bata as they're growing pa lang po. Pero syempre sa mga adults, recommended pa rin talaga na mag-sleep din po tayo, magpahinga rin po talaga Yes, tayo. ipahinga yung mga eye bags. Opo. Ayan. Ang next naman po ay inform hosts and relatives about allergies or dietary restrictions, lalo na mga kids. So, prevention is always better than emergency response. So, yung mga simple practices like this po aligns with DOH's push for healthy children, lalo na po sa panahon ng mga gatherings natin and mga travels. Napaka-timely, Ate Ika, dahil relevant naman dyan ang topic na ating susunod na pag-uusapan. Kasama rin sa healthy habits ang pag-iwas sa overeating. Parang every week ata may Oo. handaan pag December, no? Magkasunod siya eh. Oo, Christmas Christmas, and then then New New Year. Tapos sa January, may piyesta pa. Oo, piyesta ng tondo sa January. So, ayon sa DOH Healthy Holidays Advisory, tumataas ang kaso ng indigestion, stomach discomfort, at irregular bowel patterns sa mga bata tuwing Kapaskuhan dahil sa biglaang pagtaas ng sugar, oily foods at heavy meals. Dagdag pa ng pamahalaan, dapat sundin ng mga bata ang Pinggang Pinoy for Kids.
isang visual food guide na nagpo-promote ng balanced portions, kalahati ng gulay at prutas, 1/4 na protina at 1/4 whole grains. Kapag sumusobra ang sweets at processed food, disrupted ang natural appetite regulation ng bata. So, kaya naman po, ito ang ilan sa aming mga paalala. Number 1 po, small portions first rule. So, ayon sa DOH, mas mainam na unti-unti ang serving ng mga bata upang maiwasan din ang binge eating. Ayan, tapos iwasan din po natin yung unlimited sugary drinks. Yun talaga yung lagi nating manonote na ilimit po ang sugar intake kasi nakaka-apekto po ito sa weight gain, dental health at hyperactivity po ng ilang bata. Pangatlo naman po, we encourage fiber-rich food, lalo na from gulay at prutas, lalo na sa early parts ng ating meals. So, ito ay, mga fiber carbs ay nagkukos ng overeating at improves digestion. Yes, Ate Ika. At dadagdagan ko na riyan, no, dahil mostly sa atin ay magbo-buffet talaga, no, at handaan. Maganda yung advice mo kanina na small portions first, no? Wag yung unang plato ay isang bultuhan kagad ng kanin, ng pasta, diba? O ng noodles. Puro carbs on carbs on carbs. Kaya naman kailangan natin schedule din ang ating meal times, no? Ito ang tip number 4 natin. So even during holidays, nire-remind natin yung mga parents, no, to maintain consistent meal times to prevent grazing all day. So dahil may mga tira, no, parang every hour na lang tinatapos natin yung tira. At ikalima, teach children mindful eating habits. Akala ko nasa digital space lang yung pagiging mindful. Even when it comes to eating, Ate Ika, kailangan din natin maging mindful. Iwasan ang paggamit ng gadgets habang kumakain o yung pagiging distracted habang kumakain. Yan, ano ba yung mga nakaka-distract? Yung TV, gadgets? Mas mabilis silang kumain ng sobra kapag ganon, Ate Ika. At pinaka-importante, gamitin ang pagkain bilang bonding, hindi competition. So, di ba meron nga tayo nung September Kainang Pamilya Mahalaga Day. So, I think every year pinopromote natin yan, Ate Ika. So, hindi kailangan paulit-ulit pilitin ang bata kumain ng marami para lang makabawi sa handaan. I think applicable din yan sa ating mga nakatatanda na ayaw magsayang ng pagkain. Na minsan lang to, ngayon lang tong Pasko, ngayon lang tong New Year. True. So talagang nakakabundat po yung ganong paniniwala and saying, no, lalo na sa mga nakatatanda. So healthy celebrations create healthy habits. Yan ang turo ng pamahalaan. So, moderation, balance, and discipline. At gaya nga ng sinabi ni Miss Universe Catriona Gray, everything is good but in moderation. Yes. Ayan. So, magdadagdag pa kami. May major concern pa tayo tuwing holiday. At yun ay ang pagdami ng basura. Lalo na pagkatapos talaga ng Christmas and New Year, ng mga activities, yung sa paputok, yung sa mga pinagkainan, at ayon sa mga pag-aaral, alam nyo ba na mas tumaas ng lampas 30 to 50% ang volume ng household waste sa unang linggo ng Enero? Ito yung mga gift wrappers, plastic packaging, food containers, firework debris at iba pa. Kaya mahalaga din na i-practice natin ang waste management at syempre turuan din natin yung mga bata. Kaya naman ito yung ating mga paalala. Una na riyan, prepare segregated bins ahead of time. Yung recyclables versus yung compostables and of course yung ating residual wastes. Pangalawa, reuse gift bags, boxes at ribbons. Sustainable at matipid. So ako guilty ako dyan. Iniipon ko yung mga paper bag, Ate Ika. Ikaw ba? Nag-ipon ka ba ng paper bag? Din po. At saka mahilig ako mag-eco bag. True. Ayan. Bilang tayo ay, hindi naman tayo performative, pero talagang sadyang mahilig tayo sa eco bags or tote bags. Ayan. It's eco-friendly. Third, avoid single-use plastics during parties. Opt for reusable plates and utensils whenever possible para sa mga tamad ng maghugas, yung mga laging nauutusan sigurong maghugas sa kanilang mga tahanan, no? Maging masipag lang po tayo sa kakahugas, no? Parang binaburn din natin yung mga nakain natin habang nasa handaan.
For fireworks debris, hayaan munang lumamig at basain ito bago itapon to avoid accidental fires. Importante rin na turuan ng maaga ang mga bata tungkol sa environmental responsibility. Simple tasks today create lifelong habits. Ang dami nating quotable quotes ngayon tungkol sa health, Ate Ika. Ang ating next na paksa naman ay fireworks or firecracker safety. Batay sa taunang firework-related injury surveillance ng Department of Health, karamihan ng nasusugatan ay mga batang lalaki na gumagamit o nakalapit sa paputok. Pinapaalala ng DOH na ang pinakaligtas na paraan ay huwag nang gumamit ng paputok at manood na lamang ng community fireworks displays o gumamit ng safe alternatives tulad ng torotot, LED sticks, at of course yung mga pailaw natin, Ate Ika. So kaya naman mga magulang at mga bata, makinig po sa mga susunod na safety tips namin. Una po, keep children far from fireworks and firecrackers. Hindi sila dapat nagsisindi o humahawak nito. Pangalawa po, always prepare water, first aid materials, and a designated safe zone. Pangatlo naman po, never pick up unexploded fireworks kahit mukhang hindi na umiinit. Ito yung mga kadalasan po talaga na nagiging cause po, no? Kasi ang nakaka-curious din kasi talaga yung mga fireworks na nasa... Bakit hindi gumana, Ate Ika, di ba? So mag-ingat po tayo doon. Let's never pick up unexploded fireworks. Pang-apat naman po, choose safe noisemakers over explosives. Ingay po yung habol natin tuwing New Year, hindi po panganib. Yes, kasi 'di ba Ate Ika, meron tayong pamahiin sa pag New Year, no? Parang mas maingay, mas dinadrive away mo yung mga bad lucks and everything that's bad, 'di ba? So, kung ang focus po natin talaga ay yung ingay, hindi naman po natin kailangan mag-focus sa mga paputok. Kailangan po din po natin siguruhin yung safety ng bawat isa, lalo po ng mga bata sa pamilya natin. And higit nga po sa lahat, let's be vigilant. Children copy adult behavior. So kung nakikita nila na responsable po tayo at maingat, gagaya rin po sila. That is true, Ate Ika. At ang ating pinakahuling paksa, isa pa pong napakahalagang paalala ngayong holiday season, digital safety at healthy screen time habits. Dahil mas maraming nakabakasyon, mas madalas gumagamit ng gadgets ang mga bata. Alam ko marami tayong natutunan sa ating 2025 National Children's Month Digital Parenting Webinar noong November. Isa sa mga lessons na napulot natin ay habang tumatagal ang screen time ng mga bata, mas tumataas ang kanilang exposure sa harmful content, risky online interactions, at sleep disruption. At hindi lang po ito maliit na concern, malaking concern po ito. So ayon sa mga pag-aaral, holiday months show increased online activity at mas mataas ang vulnerability ng mga bata to unsolicited chat requests, grooming attempts, inappropriate contents, risky social media challenges, scam links, and phishing na napakarami po talaga recently, at oversharing na naglalagay po sa kanila sa panganib. Sa usaping pangkalusugan, too much screen time naman leads to eye strain, headaches, decreased attention span, and disrupted sleep patterns, lalo na po sa mga bata na may developing brains. Alam nyo rin ba, yung akala nating quiet ang bata, behave siya, naka-tablet naman kasi or naka-cellphone, minsan hindi natin napapansin lumalalim na pala ang exposure nila sa kung ano-anong harmful content or videos or chats, di ba? Opo. So, minsan pa nga yung mga parents na nagvo-volunteer na, ito muna yung gadget ko para matapos ko to. So, medyo guilty tayo dyan paminsan-minsan. Pero ang healthy reminder is, silence doesn't always mean safety, lalo na kung gadgets ang usapan. Yes. So, before pandemic and during pandemic, ay nako, mas naging dependent na yung mga magulang sa pagpapahiram na pagpapahiram ng gadgets sa mga kids. Minsan ginagawa na nila itong caretaker ng mga bata habang sila ay busy. Tsaka minsan akala natin ay cartoons lang yan, pero ngayon kahit cartoon thumbnails pwedeng may harmful content sa likod. Kaya active supervision is non-negotiable. At syempre bata yan, kung may lumabas na ad
or link or chat bubble, nagiging curious Opo. sila, 'di ba, Ate Ika? Lalo na kung bago sa paningin nila. Kiklik agad nila, of course. Kaya importante ang role natin bilang mga nakatatanda to guide and to monitor. Ayan, kaya naman para i-regulate ang screen time ng mga bata, reiterates na ang screen exposure of children should be structured and supervised at hindi open-ended. Ang mga bata rin ay dapat na nagko-consume ng age-appropriate, positive media, and kasama ng mga magulang sa co-viewing para makita natin kung ano talaga yung mga pinapanood ng mga bata at ano yung mga napapag-usapan sa mga pinapanood na yun. Oo, tapos yun din yung pinopromote natin when we conduct orientations, Ate Ika, no? Doon sa CWC Enhanced Guide on the Media Reporting and Coverage of Children, kung saan tinutulungan din natin o tinuturoan natin yung mga nakatatanda, mga magulang, no? Pati na rin yung mga bata, ano ba yung age appropriate, ano ba yung kung saan sila magiging safety when using or accessing media. Tayo rin ay nagpo-promote ng 20-20-20 rule for eye strain prevention. Tuwing 20 minutes, no? Tumingin sa isang bagay na mga 20 talampakan ang layo at gawin itong 20 seconds. Bakit? Kasi kapag matagal tayong nakatutok sa screen, napapagod yung mga mata natin. Minsan pa nga lumalabo, 'di ba, Ate Opo. Ika? Kumakabal na yung lens sa ating mga eyeglasses. Guilty ang dalawang nakasalamin dito True! sa studio. So, meron tayong 8 mata ngayon sa screen. Ang simpleng exercise na ito ay nakakatulong para maiwasan ang sakit ng ulo, hindi malabo ang paningin, at mabawasan ang pagkapagod ng mata, lalo na kapag matagal gumagamit ng gadgets sa Pasko o holiday break. Parang mini break lang para sa mata mo, Ate Ika, o para sa mata nating lahat, at very easy gawin kahit nasa bahay lang. And in terms of child protection in the online world naman, paalala natin sa mga magulang ay set safe boundaries, monitor online interactions, at syempre ensure children that do not share personal information online. That's very important po. And please educate our children on the meaning of unsafe contents. So, para sa ating mga magulang, guardians, ninong at ninang, narito ang konkretong gabay para maging ligtas ang mga bata online ngayong bakasyon. Number 1 na dyan ay set holiday screen time plan. Yung sinasabi mo kanina, structured, at hindi unlimited ang paggamit Opo. ng gadget, no? Pwedeng, for example, 1 hour sa hapon o 1 hour naman sa gabi, pero supervised na Opo. monitor ng mga parents, 'di ba, or nakatatanda. Pangalawa, gamitin ang parental controls at kid-safe or child-friendly safe platforms tulad ng YouTube Kids, kasi meron silang platform kids, talaga for opo. kids, 'di ba? Supervised Google accounts at in-app restrictions. So, ilimit din natin yung ability ng mga strangers o hindi kilala to engage with children online. Pangatlo is to co-view and co-play whenever possible. Gusto ko yung co-view and co-play, Opo. Ate Ika, no? Kasi last month sa National Children's Month, no, we highly recommend, no, na syempre yung mga nakatatanda family members ay talagang makipag-bonding sa mga Opo. bata at gabayan sila, no? Opo. Whether in physical spaces or online. So, alam nyo ba na mas natututo ang bata kapag may adult na kasama? So, when you help them understand what they see and you detect harmful content immediately. So, ika-4, no sharing of photos, locations, or personal information online. So, ito yung reminder natin to be safe when accessing the cyberspace or in any media, no, para maging safe kung i-upload as content, no. Children must never send pictures, names of their school or home details online. Actually, hindi lang online, kung meron mang nagpa-interview sa inyo, nanghingi ng personal background or information ninyo, no? Isang, halimbawa, may vlogger na Na gusto kayong may Opo. vlogger na lalapit sa daan, gusto kayong gawing content, 'di ba? Hindi nyo dapat binibigay yun, 'di ba, Ate Personal Ika? info po. Very important na sa trusted people or kung hindi kailangan ay hindi na sabihin. Yun, tama. Kung hindi kailangan ay hindi na sabihin. Tsaka magtanong para saan, Opo. 'di ba? Hindi lang basta bigay ng information.
Ikalima, practice gadget-free pockets of time. So, during meals, gatherings, Noche Buena, family games man, sa mga Christmas parties Opo. natin, 'di ba? No screens muna. So, ito ay nagpapatibay ng connection at nagre-reduce ng compulsive device use. And so, dagdagan ko na rin, Ate Sel, pang-anim po natin, teach kids to think before they click. Explain na in simple terms kung ano yung mga scam links, ano yung mga bots, tsaka paano hindi tayo dapat makikipag-usap sa mga strangers or di natin kakilala online. Pangpito naman po, watch out for signs of digital fatigue. Yung mga irritable na mood ng mga bata, mga hindi makatulog, mga eye rubbing, yung laging masakit ang ulo, nagzo-zone out, medyo red flag na po sila na na-overstimulate na yung bata sa paggamit ng mga gadgets. Tapos, follow the DOH 20-20-20 rule na diniscuss nga ni Ate Sel kanina. Ayan, tapos also do daily digital check-ins. This is very important at talagang na-emphasize din ito nung nakaraan nating digital parenting na communication talaga rin is a key para makita rin natin kung ano yung mga ginagawa ng mga anak natin online and at the same time para rin ma-build yung bond ng families. So pwedeng tanongin natin yung mga bata so kung ano pinapanood nila today, may nag-chat ba sa kanila, ano yung mga nilalaro nila, para nabibuild natin yung trust ng bata and at the same time, napoprotektahan natin sila. Number 10 po, model healthy digital behavior. So kung ang adult mismo ay laging nagfo-phone, lalo ng mga gatherings, syempre gagayahin po tayo ng bata. So children copy what we do more than what we say. Sa kabuuan, no, ang tunay na ligtas na Pasko ay nakabatay sa informed and intentional parenting, 'di ba? Mula sa pagpili ng ligtas na laruan, pag-iwas sa overeating, hanggang sa pangangalaga sa kapaligiran at lalong-lalo na sa pagprotekta hindi lamang laban sa injuries, 'di ba? Physical injuries, kung hindi mas lalo na sa masasamang tao sa physical man o sa digital world. And mula po sa amin, maligayang, ligtas at malusog na Pasko at bagong taon sa lahat. At magbabalik po ang Makabata Teleradyo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side. The Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Noong bata pa ako, ang paborito kong parte ng umaga ay manood ng cartoons. At sigurado ako maraming bata ang nakaka-relate dyan. Kaya naman Ate Dani is here para i-share ulit sa atin ang tips kung paano gawing safe, fun, at puno ng kaalaman ang panonood ng shows ng ating mga anak. Panoorin natin to. Magandang hapon po sa inyong lahat. Hapon pa ba? Malapit na magabi. So, ang topic po natin ngayon ay Beyond Screen Time, no? Guiding children in the age of increasing screen exposure. So, ano nga po ba ito? Alam natin na ang mga bata, lumalaki na sila na screen ang kaharap. So, Philippines, top 3 sa mga bansa na merong pinakamataas na screen time. 9 hours ang ginugugol natin dyan, no?
At sa Philippines, ang leading country sa most time spent on phones, 5 hours and 20 minutes. So imagine niyo na lang po kung gaano karami yung natatanggap na screen minutes ng ating mga anak. And yung increasing screen exposure ng mga bata ay lalong lumalaki as a growing reality. Ano po? Next slide, please. So ano yung landscape? Ano nga ba yung meron na screens na available sa ating mga kabataan? 95% ng households natin own television sets. 94.53% ng mga bata na yan ay may access sa kanilang bahay. At 86.5% ng mga kabataan ay merong smartphones. Kung tama man yun o hindi, ito po yung reality nun. Next slide. Noong 2017 to 2019, bago mag-pandemic, less than 2 hours. So 116 minutes a day online. Pero nung nag-pandemic na po, 2021, more than 4 hours na a day in front of digital screens for entertainment. Next slide po. At nandito sila. Facebook, YouTube, Instagram, X, at TikTok. Sa lahat po na ito, mataas ang paggamit sa TikTok. Marami po sa ating mga kabataan ang gusto po nila yung mga short content, no? At ito po yung takes their fancy. So the verticals, yung tinatawag po nating Reels, Shorts, TikToks, ito yung mga bagay na kinukonsume po ng maramihan ng ating mga anak. At ginagamit nila ang internet para po sa mga ito. Connecting with others, schoolwork and education, entertainment. Kasama po sa entertainment yung panonood ng kanilang mga paboritong TV shows, panonood din ng mga music videos at even online gaming. Sa kabila po ng lahat ng ito, bihira o konti lang po sa mga bata ang pakiramdam nila safe sila sa internet. At majority po sa mga kabataang ito ay nagpapakita ng kanilang mukha sa kanilang profile at marami po ang nagpapakita rin ng kanilang address, pati yung kanilang full body photos, no? And few children reported being well-versed. Ang ibig sabihin, meron pong mga bata na nagsasabi na magaling sila gumamit ng iba't ibang creative skills online katulad ng pag-video nito, pag-edit, yung mga yan. Marunong po ang mga batang yan. So next slide please. At kasama po rito na habang ginagawa ng ating mga anak ito, base rin po sa mga pag-aaral, malaking bahagi po ang impluwensya ng mga parents, lalo na sa mga batang anak, sa pamimili ng kung ano ang papanoorin. Yung pong thesis ko na ginawa nung nag-MA po ako sa FLCD sa UP, sinasabi po ng mga parents na sila ang nagdidikta o nagsasabi kung ano yung papanoorin. Ito po ay sa mga batang may edad na nasa kinder hanggang grade 3. Pero pag po ang bata ay medyo mas tumanda na, older children, sila na po ang nagde-decide kung ano ang pinipili. Base rin po sa kung ano yung pinapanood ng kanilang mga kaibigan at kung ano rin po ang idinidikta ng algorithm. So yung algorithm, very important po iyan. Mapapansin po ninyo na ang mga bata, tuloy-tuloy silang nanonood dahil alam ng pinapanooran. For example, Facebook or YouTube or TikTok, for example. Naka-curate para sa kanya o inaayos mismo ng platform yung mga papanoorin base sa kung ano na yung pinapanood nung mga anak natin sa simula pa lang. So sa katotohanan, yung platform, mas kilala pa nila kesa mas kilala ng mga bata yung sarili nila. Kasi kung ano yung pinapanood, yun ang inihahain ng algorithm. So yung AI, akala natin ngayon lang yan. Dati pa may AI. At kasama dun sa AI na yon ang pagdedetermine o pagsasabi ng mga video materials na alam nitong mga batang ito na pinapanood nila at kung ano yung idinidikta ng platform, yun ang sinaserve. So parang merong sariling AI yung platform at dahil pinapanood ng mas madalas, lalo silang pinapapanood ng mga ganong klaseng content. Kaya din makikita mo yung iba, pakiramdam nila, feeling ko 5 minutes lang pero naka-1 oras na sila na puro yun ang content. So, for kids viewing choices, maaaring merong safe content
at merong risky content. Ano-ano yon? So, next slide. Sa safe content, educational content. Ano to? So, ang mga example niyan ay video materials from Knowledge Channel, no? Yung mga curriculum-aligned. Nagtuturo ng subjects, social-emotional skills, nagpo-promote ng curiosity at learning, malinaw na tungkol sa pag-aaral yung materials na yan. So, meron kaming Math Dali for Math, Wika Harian for Reading in Filipino, Ready, Set, Read for Reading in English. Next slide. Meron din tayong positive entertainment. Makakatulong sa pag-aaral, pero entertainment in nature. So, wholesome. Nagre-reinforce ng positive values katulad ng teamwork, o kaya kindness, or ini-encourage ang mga bata na gumalaw-galaw katulad ng Kwentoons. These are also shows from the Knowledge Channel, no? So, meron tayong Kwentoons. Ito yung mga maliliit na o maiikling kwento tungkol sa values, animated yung material. Meron ding Heroes of Zero. Ito naman tungkol sa paano lalabanan ng bullying. And then we have Musikantahan, no? So these are music-based children's songs na ini-encourage yung mga bata na maggalaw-galaw tayo. So hindi lang basta manood, but gumalaw-galaw din. Okay. And we also have health and wellness. Ini-encourage ang mga kabataan for healthy lifestyle choices, maging self-care. So, meron kaming video on meditation, meron din kaming video on larong Pinoy, sa payong Kalusugan. So, these materials are all available on broadcast and also on YouTube, no? You can also watch short video materials on our TikTok. So, don't fail to like and follow our platforms. Next slide. And because children love to play games, nakita naman natin online games. So interactive and creative apps, no, they are encouraging these materials that encourage critical thinking, creativity, tech skills, and development. So safe content these are materials that actually encourage children to pursue kung ano yung mga bagay na gusto nila that are good for them because it enhances either brain work because it's educational and at the same time positive entertainment. Next slide. Pero meron ding mga risky content. Ano yan? And these are actual materials that I got from Facebook, ha. So kung makikita natin si Mickey Mouse and si Minnie Mouse, makikita rin natin si Peppa Pig, makikita din natin nilalaro ng mga bata, ano? Pero if you're going to look at it, they are really graphic violence. Si Minnie Mouse pinutol ang tenga ni Mickey Mouse, or si Peppa Pig meron siyang design na nagyoyosi, 'di ba? And of course, bakit ito risky? Because based on studies, or there are studies saying na ang graphic violence can desensitize, yung parang namamanhid ang mga kabataan na parang hindi na nila pinapansin kung merong mga violent materials na nakikita sila on TV. And of course, ayaw natin na ganun kasi meron ding mga pag-aaral na nagsasabi na kung ganito, nagiging prone din yung mga bata sa aggressive behavior. Yung parang mas madali silang magalit or mas madali silang magpakita ng mga violent reactions, yung mga ganon. And we don't want our children to grow up like that. Next slide. Ito rin, like makikita mo pag meron tayong material na kunyari si Spider-Man, tapos meron din si Anna or si Elsa sa Frozen, nabuntis, di ba? Nagyoyosi, umiinom. If you're going to look at it, these are characters that our children love. Pero, actual na nandyan sa YouTube yan. So, imagine if your children are actually exposed to these types of content at hindi nila alam kung paano ang tamang pag-akto pag nakakita sila ng ganitong material. So, ito po pwedeng i-mislead sila sa mga bagay na hindi naman talaga nila dapat nakikita or hindi sila dapat na e-expose sa mga ganitong materyales. Next slide, please. Ito pa.
too much commercial content. Huwag nating iisipin na ang materyales na napapanood natin ay libre. Ang katotohanan ay binabayaran natin yan ng napakahalaga nating oras. When we watch videos, when our children watch videos, even if we skip the ads, ang katotohanan ay we are paying it with our own time and our eyeballs. So, ang katotohanan ay itong mga ito, pag nag-unboxing sila, lalo na ng mga unhealthy products, nag-unboxing ng maraming toys, mararamdaman mo na, para saan? Bakit? Dahil ang gusto niya, bumili ka. Gumastos ka. Kahit hindi mo naman talaga kailangan. And the children would need to know that. Na yung pag-unbox is actually encouraging them na bumili. 'Di ba? Kasi ang katotohanan ay kumikita din yung mga influencers, for example, when they do that. So, the sooner the children know about it and the parents know na kung hindi rin lamang kailangan ay hindi kailangang bilhin, the better for the family, no? Next slide. So there are nabanggit na kanina ni Miss Mai, ni Miss Mika na itong mga ito ay napakahalaga. There are really roles that parents play at napakahalaga nito. There are two things. Restrictive mediation, yung nagsasabi ng klarong limits sa paggamit ng media. At enabling mediation, yung actively na nag-guide or nag-engage sa paggamit ng media. Next slide. So, this is the recommended screen time. Depende sa edad. Kung 0 to 24 months, sana walang screen. Pwede lang video chatting. Kung 2 to 5 years, sana 1 hour per day lamang. Kung 6 years old and older, sana not more than 2 hours per day. So this can be like a gauge. Hindi naman pag sinabing ito na talaga. Pero somehow this is a guide, a screen time guide. Next slide. Ito din napakahalaga na maaari natin na hindi masyadong pinagtutuunan ng pansin. Di ba pagka nagsisimula ang programa, sinasabi ang programang ito ay rated G, rated SPG, at sinasabi kung bakit. Napaka-importante nun. Pag SPG in our household, so I have 2 kids, no, malalaki na sila. Isang 15, isa ng 20. But when they were younger, the only thing, ang pwede lang nilang panoorin ay G, nang walang kasama. Pero pag PG, dapat meron ng parent. Pag SPG, hindi pwede. At yung may tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror, at droga. Lahat ng yon hindi pwedeng panoorin ng walang kasamang adult. Caring adult. Okay, next slide. So, paano natin magaguide ang mga bata? Yung nabanggit ni Miss Mai, nabanggit din ni Ate Mika din kanina, yung laging sasamahan sana ang bata manood. Anong mga pwedeng itanong pagka magkasama kayo? Sino kaya ang gumawa ng video na yan? Ano naman kaya ang mensahe? Sa palagay mo, tama ba yung ginawa? Sang-ayon ka ba? Natuwa ka ba sa pinanood mo? Ano yung naramdaman mo? Itong mga ganitong bagay are conversation starters. Pwedeng pagsimulan ng kung ano yung mga pwedeng pag-usapan kapag nanonood ng media, no? Kahit sa TV man yan o sa smartphone man. Next slide. At ito din, i-explain na pag nanonood ng ad, binebentahan ka nun. Yun ang totoo. So, may layunin talaga magbenta ng produkto o serbisyo yung video. So, dapat maging mapanuri kung kailangan talaga nga ba ang mga ito. Next slide. Ito rin, ipaliwanag na karamihan sa kanilang napapanood, katang isip ha, o gawa-gawa, hindi yun laging totoong buhay. So, pwede nating i-point out yon, lalo na kunyari, may gory na scene o kaya nagbarilan, pwedeng i-explain sa bata na, uy, hindi nagbarilan na, hindi totoo yun, wala talagang bala yun, kunyari lang. Next slide. And yung good netizenship, yung maging responsable sa paggamit ng internet. Na kahit hindi mo nakikita o kakilala yung kausap mo, kung papaano mo siya tratuhin, kung magkaharap kayo, ganun din dapat. So dapat maganda ang asal kahit nasa online, yung paggalang sa iba, yung pag-iwas sa pagpapakalat ng mga maling impormasyon, o pagiging maingat sa pagbabahagi ng
personal na impormasyon, 'di ba? So whether face to face or online, kung ano yung mabuti, hindi nagbabago ang rules doon. Next slide. So, some digital parenting tips, nabanggit na rin ito. Sana co-watch kahit man lang 5 to 10 minutes araw-araw. Kung kayang maggawa ng safe playlist kesa mag-rely ng autoplay. Kasi di ba tuloy-tuloy lang talaga yan ng video. Kung hindi mo pipigilan, talagang forever. Pero pwede kang mag-curate ng safe na playlist. Sana no screens during meals. At saka sana din, walang gadget, 1 oras bago matulog. At kung po pwedeng yung screen time, learning time din using educational content. So you can use that with knowledge channel content. Next slide. So in summary, ang katotohanan, di natin kayang kontrolin kung ano yung mapapanood nila online. Pero pwede natin silang i-guide at kung paano mahuhulma yung kanilang isip, yung kanilang puso. Tandaan natin ito, guide. Guide what they watch, understand yung media habits ng mga bata, mag-introduce ng quality content, i-discuss sa kanila kung ano yung kanilang nakikita, at i-engage sila sa usapan. Hindi lang basta sabing, bawal yan, hindi yan pwede, yung ganon. So, with that, we would like to build, as everybody in this webinar have mentioned, what we would want is for the parents and the children to connect with each other para mas merong maayos na conversation o pag-uusap tungkol sa paano gumagamit ng media. So, yun! Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Bata Teleradyo. Basta bata, kumiyang bahala. Nagbabalik po ang Makabata Teleradyo. Dadako naman tayo sa mga napapanahong ulat tungkol sa mga bata nitong mga nakaraang linggo. Paalala lamang, ang mga ulat na ito ay seryoso at sensitibo. Sa unang balita, naaresto ng mga otoridad sa Bulacan ang isang 24 anyos na lalaki dahil sa pagpapanggap bilang menor de edad para makakuha ng malalaswang larawan at video ng mga bata. Ayon sa ulat, nagsimula ang grooming sa pamamagitan ng pagpapadala ng friend request sa online platform at pagpapakilala bilang kaedad ng biktima. Kapag nakuha na ang tiwala ng bata, humihingi na siya ng mga malalaswang litrato o video. Hindi lang isa ang naging biktima, kung hindi 7 pang mga menor de edad ang inabuso at tinatakot na magpadala ng sensitibong content. Paalala ng pamahalaan sa mga magulang, obserbahan ang kilos ng inyong mga anak. Kung mapapansin na may pagbabago sa kanilang kinikilos, ay ugaliin na i-open ang komunikasyon sa mga ito. Ito ang unang hakbang para maiwasan silang maging biktima ng ganitong krimen. Sa kabilang dako naman, matagumpay na naisagawa ng PNP WCPC Mindanao Field Unit ang 3 magkakasunod na operasyon laban sa online sexual abuse and exploitation of children at child sexual abuse or exploitation materials sa Misamis Occidental, Surigao del Sur at Agusan del Sur. Noong November 6, nailigtas
ang 5 biktima sa Misamis Occidental kabilang ang 2 menor de edad habang ang pangunahing suspect ay pinaghahanap pa. Sa Surigao del Sur, 4 na kabataan kabilang ang isang 8 buwang sanggol ang nailigtas sa isang sex den noong November 11. Ang suspect, isang babae, ay inakusahan ng paggamit ng mga bata para gumawa at magbenta ng sisaem. Ang mga bata ay dinala na sa pangangalaga ng lokal na Social Welfare and Development Office para sa agarang assessment at suporta. Sa kabuuan, maraming biktima ang nailigtas at ang mga suspect ay nahaharap sa mabibigat na kaso kabilang ang posibleng life imprisonment at multa hanggang 5 milyong piso ayon sa Republic Act No. 11930. Sa Agusan del Sur, naaresto rin ang isa pang babaeng suspect at nailigtas ang 3 menor de edad. Nakuha sa mga suspect ang mga cellphone at gadgets na naglalaman ng ebidensya ng child sexual abuse or exploitation materials o SISAM. Ang mga bata ay nasa pangangalaga na rin ng lokal na Social Welfare and Development Office para sa agarang assessment at suporta. Mahalaga na bilang mga magulang at tagapag-alaga ay maging maalam tayo sa mga panganib na dulot ng online platforms at laging bantayan ang kilos at kalagayan ng ating mga bata. Kung may napapansin kayong kakaiba sa kanilang asal, huwag mahihiya at makipag-usap at magtanong o tumawag sa CWC Makabata Helpline 1383. Tandaan, ang proteksyon sa ating mga bata ay responsibilidad nating lahat. Ngayon naman, panoorin natin ang eksklusibong panayam kasama ang mga bata dito lang sa Kidsclusive. Kidsclusive, pasok! Kidsclusive! Magandang araw, Kidsclusives! Welcome sa panibagong episode ng Kidsclusive! Ako si Ate Jules. At ako naman si Kuya Paul. At meron nga tayong ilang special na participants ngayong araw. Pwede niyo po bang ipakilala ang inyong sarili? Good morning po. I am Outdoorsman Scout Prince Man Laran. And I am Outdoorsman Scout Vince Lawrence Tome. And I am Outdoorsman Scout Vince Eli M. Dimaano. We are a member of the Boy Scout of the Philippines from Taguig City Council. We are the Anghujat Scouts. Ayan, maraming salamat sa pag-introduce ng inyong sarili at minarapat nga naming mag-interview sa mga Boy Scouts dahil sa tingin namin mahalaga ang kanilang pananaw. Lalo na sa CWC, ang aming pinakang advokasya is labanan ng karahasan laban sa mga bata. At sa una na nga nating tanong, Ayan, bilang ating unang question, bilang isang Boy Scout, paano mo ipinapakita ang pagiging mabuting halimbawa sa pagpapanatiling ligtas at mapayapa ng ating komunidad? So, yun po. Bilang isang batang scout po, katulad ko po at katulad po namin, madami po kami mga trainings and campings po na napupuntahan at nasasalihan po. And every campings and trainings po na nasasalihan po namin, may mga iba't ibang mga natututunan po kami from other schools or other adults leaders po na nag-discuss po sa amin. Isang halimbawa na lang po dito is yung safe from harm po namin na tinatawag, kung saan po pinapanatili po nito yung kaligtasan hindi lang po ng kaming mga kabataang scouts, gayon din po yung mga adult po or yung mga volunteer po na tumutulong sa amin para maging ligtas po ang isang katulad po namin mga batang scouts. Gayon din po, papasok din po para maging ligtas po sa scouting po is yung do a good term daily po na tinatawag namin, kung saan po is tumutulong din po kami sa kapwa kabataan at sa community po natin para mas maging maayos po at maging ligtas po lahat po at maging handa sa mga possible po na mangyaring sakuna or problems po. ayan, kita nga naman natin, Kuya Paul, na sobrang passionate din and knowledgeable talaga and genuine talaga siya sa kanyang responsibilidad bilang Boy Scout. And para nga sa pangalawang tanong natin, ano sa tingin niyo naman yung maaaring gawin ng mga kabataan tulad niyo para makatulong na maiwasan ang karahasan laban sa mga bata? Thank you po. Again, I am Outdoorsman Scout Vince Lawrence Tome. Bilang Boy Scout is tinuturuan rin po kami nito maging bukas sa aming mga kasama. May pinuntahan po kaming seminar na which is ito po yung Violence Against Women and Children Act, Republic Act 9262. So tinuturuan po tayo dito na maging maingat sa ating mga kilos o sa ating mga gawi. Gayon din po is tinutulungan rin po tayo dito sa batas na to na maging maayos or maging, ayun nga po, maging bukas po tayo sa ating mga
kasama at mas maging may awareness po tayo sa mga nakikilala po natin. Ayun po. Ayun, napakaganda Ate Jules talaga. Alam mo ngayon na-realize ko na maganda nga talagang sumali at isali din yung mga bata sa Boy Scout dahil madaming mga natututunan dito yung hindi natin natututunan madalas sa eskwelahan dahil limited na yung mga academics natin doon na nawawala na din ng time unless na lang kung sasali ka talaga sa lalo na sa Boy Scout na pagiging handa, pagiging prepared at pagiging knowledgeable sa mga iba't ibang bagay na nakakatulong sa mga tulad nilang bata. Yan, napakaganda nga ng mga tinuturo din na value sa kanila. Katulad na nga lang nang nagkaroon sila ng seminar sa Violence Against Women and Children na tinuturo dito na yung mga Boy Scout na magkaroon ng respect lalo na sa mga women and children at sa lahat ng mga taong nakakasalamuha, lalo na yung mga vulnerable population nga ng mga kabataan. And hopefully, makahelp ang ating Boy Scouts sa ating lipunan para ma-prevent ang violence against children. Ayan, bilang ating third question naman, madalas nating naririnig yung salitang Safe Philippines. Para sa inyo, ano naman ang ibig sabihin ng Safe Philippines o ligtas na Pilipinas para sa mga bata? Salamat po. As a scout and as part po ng youth natin sa generation na to, masasabi ko pong ang Safer Philippines is once na nagkaroon na po ng kapayapaan sa paligid na kung saan yung mga bata po ay hindi na po nag-worry na may mangyari sa kanila at at the same time po is na-express na po nila ang sarili nila the way po dapat nila express. And lastly po is that nagiging masaya po sila sa kung anong ginagawa nila at hindi po sila natatakot na may mangyayari sa kanilang masama or may kakaharapin po silang problema dahil nga po na alam nila they know po na sa Philippines it is now safe po. Ayan, maraming salamat po muli sa ating mga guests sa pagpayag sa interview at dahil dyan nagtatapos ang Kids-Clusive! Exclusive. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Have you ever had an online interaction that made you uncomfortable? Or have you received messages from an online friend that made you suddenly think, uh-oh, weird? In our digital world, where we have many apps and platforms we can use to connect with others, a danger might be lurking, and it could be targeting you. Online grooming happens when someone, usually older, pretends to be a friend online. Groomers could be male or female. They target minors and can pretend they are your age. Sometimes they don't hide that they are older, so you have a cool older friend. They can also pretend to be a completely different person to be able to gain your trust, only to put you in an uncomfortable or even dangerous situation later. How do we know if the person we met online is a red flag? 1. They are becoming too interested in you or your life too fast. They contact you all the time. They give you gifts. Be mindful if the attention feels like too much. 2. They encourage you to keep secrets. They do not want you to let other people know about your friendship. 3. They share intimate and personal topics with you. Groomers may initiate conversations about inappropriate topics like their romantic relationships and sexual acts and experiences. They might also seek excessive emotional support, such as asking you to comfort them. 4. They try to always be there for you. They get you to confide in them and rely on them for comfort. As you trust them more and more, it will be easier to make you do whatever they want. 5. They might want more alone time with you and try to isolate you from family, friends, and other hobbies, so you spend more and more time online. 6. They try to encourage unhealthy habits by giving you access to alcohol, drugs, or explicit content. By doing this, the groomer makes the victim feel special and grown up. They also know that these actions can lower a victim's guard. 7. When you already trust them a lot, when they have gained their victim's trust, they ask about your personal information. In time, personal questions may become darker statements. They can also ask for private photos and become threatening if you don't give in. There are people online that truly care for your well-being. Good people will respect your boundaries, encourage positive habits, and don't force you to do anything you are uncomfortable with. If you experience more than one of the signs of online grooming mentioned above, tell your parents, a friend, or a long-trusted adult like relatives, teachers, or your guardian. Distinguishing friends from foes online is increasingly challenging. Groomers can look like a real friend, and their true nature might not be obvious for a long time. Because of this, everyone's help is needed to ensure children and youth have a safe digital environment. As you go online, remember, be mindful of your interactions. Seek help if you suspect signs of online grooming. This is Maya. She likes scrolling on Instagram and posting photos. One day, Maya received a message on Instagram from an unknown account. Someone put Maya's face on a naked picture of someone else. Now they're demanding money from Maya and threatening to share the fake picture if she doesn't pay. The messages continued on and on. This is Mike. Hello. He posts vlogs on TikTok to express himself. Mike is very happy that his videos have many views, comments, and likes. One girl in particular is always the first to like and comment. They start messaging each other. Mike became interested in his chatmate because they have the same likes and dislikes, problems, and worries. His TikTok friends started sending him explicit images of her, saying that she trusts him with the images, and he should send some of his own. After a time, things started going bad. Kisses started demanding money. Mike sent the money, but continued to receive demanding messages. What Maya and Mike experienced is called sextortion. Sextortion is a form of online blackmail using nude or sexual images.
Sextortionists use sexual images sent over by their victims to pressure them for more photos, videos, or money. Sextortionists also use their victims' images to make them do things they do not want to do, like recruit others. Common sextortion tactics: the use of photo editing software or AI. Sextortionists can obtain a photo of their victims from social media and use editing software or AI to manipulate the images into inappropriate or compromising content for extortion purposes. Catfishing: they pretend to be someone else and create a fake personality to gain the victim's trust. Blackmail via sexual exploitation, or they can directly communicate with their target, appearing friendly, then slowly steering the interactions towards sexual topics and activity. Do you have a favorite mobile app or game? Sextortion can happen on any platform with messaging. Boys are also more targeted by online criminals. Sextortion is a serious crime that often leaves victims overwhelmed with shame. Sometimes, the victims harm themselves because of these feelings. If you have been targeted or know someone being targeted, do not be afraid to speak up. Call the attention of your parents, trusted adult, or other authorities. As you go online, remember, be mindful of your digital encounters. Seek help if you or someone you know is in a dangerous interaction. When you feel that you have been targeted by someone with intentions to trick or harm you, if someone has developed a relationship with you and makes you do things you don't want to, it is important to know what to do and who to ask for help. Say no. Be firm and direct. Remember, you can take control and not let them push you to do things that feel wrong or uncomfortable. It might feel hard at first, but knowing you are not alone and can ask for help is key. Talk about your experience with people you can trust and can help you recover. Talk to a trusted adult, like your parents or your teacher. You should also report these incidents to the appropriate authorities, such as the police or the Child's Rights Committee in your area. If you're in the Philippines, you can contact the Aling Police Cyber Squad, the Council for Welfare of Children, or the Interagency Council Against Trafficking. If you're in Indonesia, call the Ministry of Women Empowerment and Child Protection, or PKPA Indonesia. For those in Nepal, you can get in touch with the Child Helpline or the National Center for Children at Risk. If you suspect, discover, or are told about a child's abuse, do not hesitate to speak up. It is important that you receive the proper guidance you need as children to navigate your activities online. To help delete sexually explicit images or videos of minors uploaded online, ask an adult to visit the National Center for Missing and Exploited Children's Take It Down website or file a report through their Cyber Tip Line channel. While a wide range of new technologies keeps us connected to each other and enhances our day-to-day interactions, we must remember that anyone can be vulnerable to online dangers, and that not everyone we meet on the internet is safe to trust. Seek help in ensuring you have a safe digital environment and the support you need to protect yourself from abuse online. You don't have to handle it on your own. Children around the world want and need to use the internet and digital services, regardless of their age, race, citizenship, beliefs, or circumstances. They deserve a fair environment that prioritizes their safety. The internet is a great place to learn and have fun. But just like in the real world, there are also bad things that can happen online. Online sexual exploitation and abuse is growing worldwide as children are increasingly vulnerable to being targeted by predators. Countries should work together to protect children and the youth online and uphold their rights to a safe digital environment. In 2021, the General Comment Number 25 was published.
It says that countries should work together to keep children safe. It also outlined the rights of children to a safe digital environment. What are your rights to a safe digital environment? Children should be able to access accurate and reliable information online. Children should be able to share their ideas online without lying or bullying others. No one should force children to do things for money or for others. No one should stop children from spending time with their family, friends, or their community, except for reasons of safety. Children must have privacy to grow in the way that they wish. Children should be able to prove who they are online, but their information should be kept safe. Children have the right to be protected from violence. Leaders should ensure that the digital world is safe for children, as not all have families or support. Ensure that children with disabilities are able to join the digital world. Online services should keep children safe and healthy. Digital tools can be fun, but it should respect children's privacy and support their education. How to address the challenge of digital safety? Make rules that support children's rights online. Ensure that everyone understands the rules. Make sure that there are consequences for those who break the rules. Stop businesses putting profit above children's rights. Most importantly, empower children and youth. Listen to their voices to inform the decisions that will affect their lives. The digital world opens up big opportunities. It is a space where children and youth can express themselves. Let's ensure that they can take those opportunities without threats to their safety. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Bata Teleradyo. Basta bata, kumiyang bahala. Nagbabalik po ang Makabata Teleradyo. Kasama na natin ngayon sa linya ang ating kaibigan mula sa Payatas B Elementary School. Let's all welcome Mr. Antonio P. Miranda o Kuya Tony. Makabatang hapon po, Kuya Tony. Makabatang hapon din po sa inyong lahat at sa lahat ng nanonood at nakikinig. Ayan, makakasama natin ngayon muli dito sa ating interview portion. Of course, for this episode, si Ate Rain. At meron kaming kaunting katanungan para po sa inyo, no? Unang-una sa lahat, Kuya Tony. Ano ang mga programa ng inyong paaralan na Payatas B Elementary School para masiguro ang kaligtasan at kalusugan ng mga batang mag-aaral po? So, unang-una, ngayon, dahil nga magpapasko na at magbabagong taon, yung mga inaasahan natin, mga polusyon sa paligid, gaya ng mga paputok at ingay sa paligid, yun. So, kami ay tie up na ng Bantoxic nung pa para sa kaligtasan ng ating mga kabataan at ang buong komunidad na rin. Ayun po. Salamat po Kuya Tony doon sa emphasize ng pag-address ng pollution po, no, sa inyong paaralan. Ngayon, medyo maiiba lang po ako ng konti kasi kakatapos lang po ng ating October na National Children's Month. So November, no? November na. November Yes. pala. Sorry naman. Ayan po. So, ano po yung mga naging activities po ng school na para doon sa celebration? Opo. Lately po, nagkaroon kami ng orientation ng Toxic with Mr. Tony Dizon para sa awareness ng mga bata at saka ng mga magulang at pati na rin ang buong populasyon ng paaralan tungkol sa lead poisoning o yung paggamit ng mga gamit na gaya ng pintura, school supplies, at iba pang gamit sa bahay ng mga bata at ng mga magulang para malaman nila yung tamang paggamit ng mga gamit na kailangang walang toxic na nakahalo sa kanilang nabibiling mga gamit.
Okay po, Kuya Tony. At nabanggit po ninyo na nagkaroon kayo ng orientation, no? In partnership with Bantok 6. Actually, Ate Rain, banggit ko lamang din, no? Si Bantok 6 ay matagal na ring partner ng Council for the Welfare of Children at naimbitahan nga rin ang Public Affairs and Information Office sa mga nakaraang sessions or orientations nito tungkol sa pag-discuss or pagtalakay ng mga harmful chemicals, lalo na paparating na rin ang holiday season para sa ating mga batang nag-e-enjoy at nakakatanggap ng mga regalo. So, ang next question po namin sa inyo, Kuya Tony, ano-ano yung mga policies at mga programa para mabawasan yung pagkaka-expose ng mga bata dito sa harmful chemicals, apart po doon sa orientation na ginawa po natin kasama ang Bantok 6? Yun nga po, yung sa DepEd Child Protection Policy na DepEd number 40 na inilabas ng DepEd noong 2012, nakapaloob doon lahat ng mga pwede naming gawin para maproteksyonan ang mga bata sa loob ng paaralan against any toxic materials o mga nakakalasong bagay na pwedeng nandito sa loob ng paaralan na pwede naming maging umpisahan na alisin na. Lalo na po dito sa Payatas B, area ito ng mga dinadaanan po ng mga truck ng basura na galing sa iba't ibang lugar ng Maynila. So, yung mga truck na yun po ay nagdadala ng mga basura. Kung minsan, yung mga alikabok ng truck, talagang dahil nasa tabi kami ng highway, nalalanghap yun ng mga bata. So, yun ang ginagawa namin ng paraan ngayon. Nakikipag-coordinate kami sa Bantoxic at saka sa local government kung anong pwede na lang maitulong sa amin para maprotekta ng mga estudyante namin. Ayun, napakagandang inisyatiba po yun. Naway po ay mapagpatuloy po ang mga programa po na tulad po noon. Ngayon naman po, ang aming katanungan naman ay ano yung mga programa po na patungkol naman sa waste management po. So nabanggit nyo po yung mga naging inisyatiba para maprotektahan po yung mga bata kasi dumadaan nga po yung basura, yung truck ng basura. So ano po yung mga na nagagawa po ninyo sa Payatas B Elementary School tungkol naman po sa waste management? Sa waste management namin, meron kaming waste recovery, yung tawag dito, yung mga pagsisegregate ng basura. Meron kaming 3 klase ng basurahan. Sa classroom pa lang, nagsisegregate na yung mga bata. Halimbawa, yung mga nabubulok, na galing sa kantina sa pagkain, yung mga toxic waste naman na galing sa mga clinic, at saka yung mga nare-recycle. Mas marami yung mga nare-recycle kami dito. So, meron kaming recycling ng mga basura. At saka yung mga toxic ay sineseparate namin. May ibang truck kasi ang kumukuha sa mga waste product gaya ng mga ilaw na nababasag, mga salamin, at saka yung mga fluorescent lights, at iba't ibang klase ng baterya. Maganda yung na-mention nila Ate Rain, no, regarding waste recovery. Pero bago tayo tumungo doon sa next question natin, Ate Rain, curious ako, Kuya Tony, no, ano po ba yung madalas nating nakikita na epekto o panganib sa mga bata kung sakaling wala tayong waste recovery program tungkol sa, of course, waste management? Ano yung nakikita nating panganib sa kalusugan ng mga bata? Meron na po ba tayong mga mag-aaral na nagkaroon ng di ka nais-nais na health effects before tayo magkaroon ng programa or partnership kasama ang Bantok 6 tungkol sa waste management? As principal for 14 years, sa mga school ko na napupuntahan, napupula ko na yung mga batang na-expose sa mga harmful materials or chemicals, humihina yung kanilang memory, yung kanilang cognitive development.
date at saka yung minsan sakitin yung mga bata. Compared dun sa mga bata na nakatira sa mga school na konti lang ang nakapaligid na harmful o kaya hazardous materials na nasa paligid, mas healthy yung mga bata. Oo. Tsaka ate rin nalalanghap nung mga bata na e-expose sila, no? Ako, I would agree with Kuya Tony dahil nga, of course, dahil na-expose yung mga bata sa mga hazardous materials and yun ay yung kanilang lugar ay dinadaanan madalas ng truck, no? Nagiging sakitin ang mga bata. So, mahalagang pinapaigting natin yung mga ganitong programa, no? In partnership with not only with the local government units but also yung ating mga non-government organizations or CSOs katulad ng Bantok 6. So, kapag naman po papalapit na ang Pasko at bagong taon, Kuya Tony, paano naman natin nire-remind ang mga mag-aaral tungkol sa mga hazardous materials or usually, of course, yung mga ating paputok, yung mga usok na nanggagaling dito, no? May reminders po ba tayo bago magtapos yung klase for this holiday season? Meron po. This December 16, meron po kaming Oplan Iwas Paputok with Bantoxic na ginagawa namin ito taon-taon para ma-form yung mga bata, magulang, pati ang community para makaiwas yung mga bata sa mga harmful effects ng paputok, lalo na yung polluted na usok. So, meron kaming short program and parade sa December 16. Sisimula kami ng 8 o'clock ng parade. Magkakaroon kami ng parada sa community. Then, magkakaroon kami ng short program, mga 2 hours program para formation campaign naman. Ang ating mga bisita dito ay si Mr. Tony Dizon at ang buong team ng Bantoxic na silang tumutulong talaga sa amin para mapalaganap namin ang advocacy na iwasan na ang pagpapaputok para sa ating mga kabataan at kung pamilya. Opo. Ikaw ba, Ate Rain, no? Lumaki ka ba na grabe yung ingay ng mga paputok tuwing December 31? Oo nga, yung tipong noise pollution, gano'n. Yes, Ate Rain. Oo, Ako, mahirap niya. yung lugar Oo, namin, no, delikado. ma-share ko lang din, Ate Rain, no, napakaingay, parang sasabog na yung buong Pilipinas. Sobrang ingay. Pero luckily, habang tumatanda na tayo, no, medyo nalilesen na yung noise pollution na na-mention mo. Mas nababawasan yung mga tao sa pagpapaputok pag December 31. Dati before December 31, maiingay na yung kalsada. Ngayon, luckily, medyo nagbabawas. I think may kinalaman yon sa mga naging recent policies and programs ng ating pamahalaan para bawasan yung mga nagpapaputok at of course, iba na rin yung mga gumagawa ng paputok. So, maganda yon, no? Sobrang ingay talaga pag December 31, Ate Rain, 'di ba? Pati yung yung maaring mapuputukan Ay, sila, very mga good. injuries, so tataas yun, naka-alarm, no? High alert ang ating mga Yes. hospital emergency na room para doon. Pero syempre dahil kaligtasan din ng ating mga anak, yung mas maganda nga po maiwasan yun. So maganda po itong campaign na gagawin ng ating Kuya Tony sa school ng Payatas B Elementary School. Yes, so, ang ganda Ate Rain. nun. Tapos naalala ko rin, no, may commercial pa dati na talaga nagbabawas ng fingers doon sa commercial ng I think it's with the Department of Health, no. Very traumatizing as a child nung time na yon. And I think naging effective naman sa pagbabawas ng mga napuputukan. Ito po ang ating isa sa mga huling katanungan. Maybe we can move on, no? Kuya Tony, ano pa ba yung pwede nating gawin sa loob ng ating paaralan upang masiguro na ligtas ang mga bata sa anumang peligro na kanilang kakaharapin, no, sa kanilang kapaligiran at of course yung ating kalusugan na mention natin kanina, yung health nila. Yes po, dito sa loob ng Payatas Bay, kung dumating ako dito last year,
nag-ikot-akot, nakita kong maraming hazard sa loob ng eskwelahan. Kasi nga, maliit lang ang space. Tapos, yung mga pintura, bakbak. Delikado rin yun pag yung pintura hindi maganda ang klase at parang mga local na walang LED. May LED ang kanilang sangkap. So, hazardous din yun sa mga bata at sa mga teacher na rin. So, nung dumating dito kami, kasama ko si Sir Tony Dizon, nagkaroon kami ng testing ng mga pinturang ginagamit dito sa loob ng paaralan. So far, may nakita kaming konti, then nagkaroon kami ng partnership. Kumuha kami ng mga pintura na safe, na LED-free, para yun ang repaint namin sa mga classroom. Pangalawa, yung ngayong Christmas season, imbis na paputok ang hahawakan ng mga bata, kakaroon kami ng simulation ng gagawa kami ng mga alternative noisemaker para makaiwas tayo sa mga paputok na mga disgrasya. Sa 16 nga, magkakaroon kami ng simulation. Pakikita namin sa bata kung anong magiging epekto ng paggamit ng paputok sa kanilang kalusugan. So meron diyang may mga naputulan ng kamay, sugatan, natama ng ulo. So yung awareness campaign natin sa kanila is talagang may internalize nila na talagang kailangan nilang hindi na magpapaputok ngayong darating na Pasko at Bagong Taon. Sana nga ma-internalize nila, Ate Rin, no? Ikaw ba may mga pahabol ka bang question kay Kuya Tony, Ate Rin? Ayun po, actually po, magandang inisyatiba talaga yun, yung sa paint. Kasi actually nga po, no, may mga ibang school, dahil luma na yung building, halimbawa po, yung asbestos, mga ganun, yung meron pa yun sa mga ceiling nila. So, maganda po yun na inisyatiba. At may test. Buti po meron tayong test para doon. So, napakaganda po yun. Pati yung alternative noisemaker, nakakatuwa din yun, no? Ligtas, maingay para sa pagsalubong ng bagong taon. Pero, ligtas naman po itong gamitin. So, napakaganda po nito. So, baka may, maisip pa yung mga bata, no? May mga ginagamit natin, mga kaldero. Yes, toroto. Toroto. Yung mga pwedeng mabili. Ako naman, nire-recycle ko every year. Once bumili ako na medyo maganda-gandang toroto, nire-recycle ko siya every year para hindi na rin gagastos, di ba? So, for the last question natin, or maybe meron po kayong any messages para po sa ating mag-aaral, hindi lamang po sa mag-aaral ng Payatas B Elementary School, kung hindi pati na rin po sa ibang paaralan po sa iba't ibang panig ng Pilipinas. And of course, baka meron din po kayong mensahe para sa ating relevant government agencies or local government units, no, tungkol sa pagpapaigting ng kampanya against hazardous chemicals and of course yung ating waste management, Kuya Tony. Okay, so isang mensahe ko lang po sa lahat. Kung gusto nating lumaking malusog ang ating mga anak o ang ating pamilya, is tayo mismong mga magulang, sa community, sa local government at sa pamahalaan, magtulungan po tayo para ma-achieve natin na yung epekto ng pollution sa isip ng bata o sa kanyang brain development, para lumaki silang malusog, magtulong-tulong po tayo. Dito po sa Payatas B, kasama ang Bantoxic at saka ang local government at saka ang barangay. Sisimulan po namin ito last year pa, sinimulan na namin. So nakita ko malaki po ang pagbabago ng kalidad ng edukasyon dito sa Payatas B. Nag-improve po kami. Compare last year, tumaas ang aming National Achievement Test. Yung mga bata hindi na pala absent kasi safe na sila dito sa loob ng school. Compare nung dumating ako last year na talagang dahil nga Payatas area, sabi nila malungkot. Pero hindi po, safe na po ang Payatas area dito sa city. So sa tulong na rin po yan ng aming local government at saka siguro ng national government, kasi pinupunta rin din po kami ng DOH dito. Tine-check nila yung aming mga facilities, yung aming tubig,
ang aming mga waste segregation kung umaandar, yung iba't ibang NGOs na partner namin gaya ng Ban Toxic. Thank you po. Napakagandang marinig, no, Ate Rain. Talagang sana meron din tayo opportunity ulit na makabisita sa Payatas upang maghatid ng iba't ibang information campaigns, not only regarding to health but children's rights in general, Ate Rain. Dahil previously, I think if I may share din po, Kuya Tony, ang CWC ay nakapag-conduct na rin ng iba't ibang advocacy activities for the children sa Payatas. But this time, sana naman sa Payatas B Elementary School, no? Baka naman pwede nating itry, no, Kuya Tony, na dyan Opo, naman. Yes. welcome na welcome po kayo dito. Okay, maraming salamat po. Isang makabatang pasasalamat sa inyong paglalaan ng oras, Kuya Tony. Tiyak na maraming natututunan at patuloy na matututunan ng ating viewers at tagapakinig ngayong araw. Makabatang Pasko rin po sa inyo dyan sa Payatas B Elementary School. Hanggang sa muli po nating interview, katuwang ninyo ang CWC sa inyong kampanya at advokasya at paalam po, Kuya Tony. Ayan po si Mr. Antonio P. Miranda, Principal 4 ng Payatas B Elementary School. Diyan lamang po kayo at huwag aalis. Magbabalik po ang Makabata Teleradyo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us. Vacation, here we go. Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven, we're 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Makabata Teleradyo. Basta bata, kumiyong bahala. Nagbabalik po ang Makabata Teleradyo. Ngayon ay dadako na tayo sa Makabatang Bayan, mga tunay na kwento tungkol sa mga isyu ng mga bata at kabataan. Paalala lang po na ang segment na ito ay naglalaman ng sensitibong usapin na may paksang self-harm at iba pa. Hinihingi po namin ang inyong pangunawa. Ang kwento pong ito ay ulat o report na mula sa CWC Makabata Helpline 1383. Na-receive ang ulat na ito sa pamamagitan ng kanilang email noong Setyembre. Ang ulat ay nagmula sa isang foreign national na kung saan kanyang iniulat na ang kanyang ex-partner na 31 years old ay di umano sinasaktan ang kanyang sarili na nagdudulot ng stress at mental health concerns sa kanyang mga anak at kasalukuyang kinakasama. Nang matanggap ng Makabata Helpline 1383 ang ulat na ito, ang ating helpline officer ay agad na nakipag-ugnayan sa ating informant upang makakalap pa ng karagdagang mga impormasyon
at nagpadala ng referral letter ang Makabata Helpline 1383 sa Local Social Welfare and Development Office na nakakasakop sa lugar ng nasabing pamilya. Ito ay upang makagawa ng assessment at makapagbigay ng nararapat na intervention. Ayon sa feedback report na ibinahagi ng Local Social Welfare and Development Office, na pag-alaman na ang dahilan di umano ng stress na nararanasan ng ina ay ang nasabi din ng informant na nanggigipit, nanghaharas at pati na rin nagbablackmail sa nasabing pamilya. Ayon pa sa nasabing feedback, nagawa ng ina ng pamilya ang pananakit sa kanyang sarili upang tigilan na siya ng nasabing foreign national na kung saan ang pangyayari ay nakita ng kanyang mga anak mismo. Ang lokal na pamahalaan ay patuloy sa kanilang pag-assess sa pamilya at patuloy ang pagbibigay ng nararapat na serbisyo tulad ng assistance sa legal na pag-file ng kaso sa NBI Anti-Cybercrime Regional Office sa nasabing foreign national. Magsasagawa din ng psychological evaluation sa buong pamilya at follow-up visits. Tututukan ng lokal na pamahalaan ang pagmonitor sa nasabing kaso upang masiguro ang kaligtasan at kapanatagan ng pamilya. Paalala po sa lahat ng ating mga manonood at tagapakinig. Kung mayroon kayong mga nalalaman na ganitong kaso o kung may mga katanungan ay maaari nyo pong i-report ito o itawag sa CWC Makabata Helpline 1383 gamit ang ating iba't ibang mga plataforma upang magbigay ng proteksyon at masigurado ang kanilang mga seguridad o kaligtasan. Ang mabilis na koordinasyon at pagtugon sa kasong ito ay bahagi ng ating layunin na pangalagaan ang kapakanan ng bawat bata na nangangailangan ng tulong, proteksyon at suporta. Lubos po kaming nagpapasalamat sa ating mga partners, lalo't higit sa mga napakaaktibong mga LGUs para sa kanilang agarang pagtugon sa mga ganitong kaso upang agad na mabigyan ng agarang tulong. Ang Council for the Welfare of Children o CWC sa pamamagitan ng Makabata Helpline 1383 ay patuloy na nagsusulong ng mga advokasya para mabigyan ng proteksyon ang bawat bata kabilang ang kanilang pamilya. Kabilang dito ang mga kampanyang may pangkamalayan upang ipaalam ang karapatan ng bawat bata na mas mapalakas pa ang kanilang laban kontra pang-aabuso at mabigyan ng sapat na proteksyon ang mga bata. Maging mapagmatyag, huwag mag-atubiling magsumbong kung may nalalaman o nasaksihang pang-aabuso sa mga bata. Ang karahasan laban sa mga bata at kabataan sa anumang uri o anyo ay hindi katanggap-tanggap at ito ay paglabag sa batas. Kung may nais kayong iulat, tumawag lamang sa Makabata Helpline 1383 o magpadala ng mensahe sa iba't ibang plataforma. Tumawag sa 1383, kung smart naman ay 0919354183 at kung Globe naman ay 0915-802-2375. Mag-chat din sa Makabata Helpline 1383 Facebook at Instagram pages. I-click ang Makabata logo sa website ng CWC at para naman sa mga taga-National Capital Region, mag-report sa eGov Super App ng DICT. I-click ang Child Abuse. Sama-sama nating protektahan ang bawat bata at itaguyod ang isang ligtas, maayos at makabatang mundo para sa lahat dahil ang bawat bata ay mahalaga. Sa aming pagbabalik po, mapapanood natin ang aming panayam with a very knowledgeable guest speaker. Abangan niyo po yan, magbabalik po ang Makabata Teleradyo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
Kung musikahan lang ang pag-uusapan, halina't kilalanin natin si Ryan. He is one of 4 children of Alberto Austria Cayabyab and Celerina Venson Pujante, an opera singer and professor. Hilig talaga niya ang musika. Pang taong nagtutulakan sa abinidang aking napagdaanan. Sa katunayan, he was 4 years old when he took up piano lessons. Bachelor of Science in Business Administration is what he initially took until he was presented with a scholarship and hold learning in music. Bachelor of Music, major in composition degree. Ayan ang tinapos ni Ryan, kaya naman siya ay naging propesor ng Department of Composition and Music Theory. Magmula nung ako'y natutong umawi. Mapagbiro talaga ang tadhana. Sa dami ng kanyang achievements, Mr. C and his family was about to take their chances abroad nang siya ay nabigyan ng pwesto bilang Executive and Artistic Director ng Foundation for the Performing Arts sa Pilipinas ng isang malaking korporasyon. And the rest, as they say, is ongoing. Kasi he still writes music, composes, and arranges. Alam niyo ba? In September 2019, siya ay naparangalan ng prestigious Ramon Magsaysay Award for his compositions and performances that have defined and inspired Filipino popular music across generations. Arranger, musician, composer, conductor, artistic director, accompanist, and just about anything music-related. That's our national artist, Ryan Cayabyab. Sariling atin kay ganda ng ating musika. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Masaya mag-internet. Maraming laro, videos, at kaibigan. Marami ring pwedeng matutunan. Pero, tandaan natin na hindi lahat ng nasa internet ay tama o totoo. Maaari kang makaranas ng pananamantala, pang-aabusong emosyonal, at online sexual abuse or exploitation of children o OSAEC. Bukod dito, maaari ka ring makaranas ng pagpapabaya, diskriminasyon, child labor o pagtatrabaho ng delikado at bawal sa bata sa ating komunidad, paaralan at maging sa tahanan. Mahalagang malaman at maintindihan natin ang ating mga karapatan bilang mga bata. Bawat bata ay may karapatan na hindi dapat nilalabag at binabaliwala. Mahalagang malaman natin ang mga dapat gawin kapag nilabag ang ating mga karapatan. I-report o isumbong ang mga paglabag sa pamamagitan ng pagtawag sa Makabata Helpline 1383. O di kaya sa mga sumusunod. Marina, alam mo ba yung salitang Riz? That means charm. 8? Impressive. Delulu? Delusional. Sheesh! Basic naman yan, Ate Maxi. How about sus? That means weird or suspicious. You know sis, ang daming bagong words and knowledge na nagpa-pop up every now and then, no? Kaya it's very important to always stay on top of what's new, what's trending, what's in the know. Tama ka dyan, ate. Do you know about the word OSAEC? Spill! OSAEC means online sexual abuse or exploitation of children at magandang may alam tayo tungkol sa usaping ito. Dahil binibigyan tayo nito ng guidelines at mga dapat tandaan para mapanatiling ligtas ang ating mga sarili mula sa kapahamakan at mga mapagsamantala na ginagamit ang internet at teknolohiya. That's lit, ate! Kaya Marina, lagi mong tandaan, you've got a friend and kakampi in me. Mas slay kapag safe ang lipunan mula sa mga mapang-abuso.
Astig yan ah. Ako pala si Andy. Ikaw, ano name mo? Anak, kakilala mo ba yung kausap mo? Not really, Mom. But he's fun to talk to. Be careful, anak. May mga manloloko online, pretending to be friendly. Oh? Kaya anak, be wiser than them. Anong gagawin mo kapag ina-add ka ng di mo kilala? Sasabihin ko po sa inyo. That's right, anak. Always remember, pag di ka komportable sa kausap mo, sabihin mo agad sa amin para iwas ka sa mga posibleng manloloko. Opo, I'll be wiser. Anak, you're very bright. Kaya wag magpapaloko. Kaya mga bata, sumunod sa inyong mga magulang. Kapag online, only visit sites or play games na approved ni Mommy at Daddy. At don't talk to anyone na hindi mo pa nakikilala. Mas mabuting ipaalam sa inyong parents or guardian kapag may strangers na nag-message at gustong makipag-chat sa inyo sa mga online games or social media apps. Always protect yourself and be cyber-wise. Ipagkakatiwala mo ba ang iyong anak sa hindi mo kakilala? Parang yan ang nangyayari kapag gumagamit sila ng internet nang hindi mo nagkakabayan. Ang internet ay walang pinagkaiba sa public place, kung saan may mga taong may masasamang balak. Kaya dapat nagagabayan natin ang ating mga anak kapag naka-online. Laganap ang cyberbullying, sexual abuse at pangloloko sa internet. Maraming bata ang nabibiktima. Kaya huwag ipagsawalang bahala ang panganib. As a responsible parent, protektahan ang ating mga anak online. Iset ang parental controls sa gadgets. Be cyberwise. Maging listo at mapanuri. Siguraduhing ikaw mismo ang nagda-download ng mga laro at videos para sa kanila. Kapag ipapagamit ang gadget, ilagay sa airplane mode upang di sila nakakapag-online na di mo nagagabayan. I-check ang apps at sites na ina-access nila. I-check na secure din ang kanilang social media profiles at messaging apps. Maging gabay sa anak on how to identify, block, and report suspicious activities. May mga batas para protektahan ang ating mga anak. At ito ay nagpapataw ng mabigat na parusang life imprisonment at multa na aabot sa 20 million pesos para sa sinumang lalabag dito. Maging ang simpleng pag-download at pag-share ng mga ipinagbabawal na content ay may mabigat na kaukulang parusa. I-report ang pang-aabuso at pambibiktima ng mga bata online sa mga numerong ito. Do your part and be cyberwise. Tayo mismo, maging listo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Makabata Teleradyo. Basta bata, kumiyong bahala. Nagbabalik po ang Makabata Teleradyo. Ang napanood niyo po kanina ay ang recorded interview namin ni Ate Rain kasama si Kuya Tony ng Payatas B Elementary School. Sana ay marami po kayong natutunan sa aming naging interview. Really enjoyed this episode at sana kayo rin. Pero for now, magpapaalam po muna kami ni Ate Ika. Lubos po kaming nagpapasalamat sa lahat ng nakinig at nanood sa aming programa para sa inyong suporta at pagmamahal sa amin, lalo na sa bawat batang Pilipino. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na episode ng Makabata Teleradyo dito lang sa Radyo Magazine 1278 kHz kung saan hatid namin ay mga datos, talakayan at impormasyong makabata para sa bata. Pero bago tayo magtapos, nais po muna namin batiin o i-shout out ang lahat na masugid na taga-subaybay sa Makabata Teleradyo.
Ate Ika, malapit na tayo mag 100 episode. Yes, congrats! At hindi natin maaabot ang nalalapit na ika-100 episode kung hindi dahil sa patuloy na suporta ng bawat Pilipino at lalo na ng mga bata. Ayan, nais ko po munang batiin ang ating mga kasamahan sa Public Affairs and Information Office, sa Monitoring and Evaluation Division, sa Office of the Executive Director, sa Localization and Institutionalization Division, Policy Planning and Research Division, Administrative and Finance Division, Project Management Office at MISU. Ako naman, binabati ko ng isang belated happy birthday si Ma'am Beck o Rebecca Liguan mula sa Buena Vista, Guimaras. Kasama na ang lahat ng mga nasa MCPC, sila JL, Kuya Neil, Ate Tin, isama ko na rin sila Ate Gigi, and of course si Paul. Of course, dahil pangkalusugan ang paksa natin ngayong episode, binabati ko rin si Dr. Grace F. Cortez, Municipal Health Officer, dahil sa kanyang pamumuno ay nakapagkamit ng 21 awards lang naman sa ginanap na First Provincial Health Summit. No, meron ka pa bang ibang gustong batiin, Ate Ika? I'm good naman na po. I think, sa ngalan po ni Yusek Angelo M. Tapales or Kuya Jello, ako po si Ate Ika. At ako po si Ate Sel. Basta bata, kami ang bahala.